Ay salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay. Muli po, naman sa inyo po lahat. Magandang umaga po at narito na naman po kami mga paglingkod sa Panginoon na magawa po natin kung ano po yung kanyang kapitan, ang kanyang loob na maibahagi po natin ang kanyang salita na nakalagay po sa kanyang salita. Kaya muli po sa inyo po lahat na namin kayo. Salamat po kami. Ating po pakinggan. Muli po yung salita po ng Panginoon na maganda po yung pagkakala. Ang sabi nga, hindi lamang sa tinapay mo po may kita sa mga salita po natin sa Panginoon. Kaya po. Muli po mga kababayan na patuloy na nag-aanyay sa inyo, natali na po kayo. Tayo po ay matuloy na magsama-sama makinig ng salita ng Diyos. Ating pong pagbubulayan sa araw na ito. Muli po mga minamahal mga kababayan, God bless po sa inyong lahat. Yan nga po, ito po yung napakahalaga po na nakikita po natin na ngayon po na napakahirap na po ng kalagayan po ng mga tao po ay marami po mga nahihirapan. Marami po sa dami po ng mga nangyayari hindi maganda na po, digmaan, bagyo, dibdibul, sakit, ano po, napakarami po na nangyayari na hindi kaaya-aya. Pero meron po tayo rin po bakit po nangyayari yan. Nangyayari po yan kapag ang nais na po ng tao maligtas at makahal. Pero napakabuti po lang ito. Diyos po nga po. Pero mabagsik din po ang Panginoon. At dito nga po sa aklat po ng mga panahon na aking babasahin sa kabanatang 3 sa talatang 22 patulong po ang sabi ko rito. Sa mga kaawatan ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga hapag ay hindi naubos. Ang maya apoy ang dakila ng tapat. Ito po yung napakaganda na po na ipinapakilala po na ang Panginoon po yung maawain po. Sa kanya po awa, hindi po tayo nalipol, hindi po nalipol yung tao dahil sa kawa ang tawag maganda. Sapagkat ang kanyang mga hapag ay hindi naubos. Ang mga yawi bago ito yung umaga. Kaya napakaganda po na makaalam po ng katipunan at ang tao po'y maligtas na po. Ang pinakamalaga po na magkaroon po ng oras na tao po ay siya po ay magkaroon ng oras na siya po ay amin na kailangan po sinakailangan po. Pero ang pinakamaga na po is makinig po tayo. Kaya ang Diyos po'y mabuti. Ang Diyos po'y makakangin. Yan po'y bago din. Kaya salamat sa mga mapuri naman. Kaya natin magpakailan. Pero Nga po mga kababayan, na ang Diyos ay mabuti at ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. At ito'y bago tuwing umaga. Kaya nga po, dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo po ay nabubuhay sa araw-araw. Tayo kanyang binibigyan ng makakain, buhay, at kagalingan sa ating mga sakit. Ano po? Pagamat ang tao ay laging nagkakasala, ang mga tao ay gumagawa ng kasamaan. Pero ang Diyos mananatiling mabuti. Ano po? Hindi po magbabago ang kanyang kabutihan. Ano po? Ganoon din po ang nakalagay dito sa Hebreo, ano po, na siya noon, ngayon at magpakailanman. Dito po sa Hebreo, ano po, nakasulat na sabi rito 13 talatang 8 po. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman.
Kaya nga po, ang Panginoon po mga kababayan, mga minamahal, ay mabuti. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya yung kanyang habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Ang Panginoon Kristo, siya noon ay nagpapagaling, at ngayon din, hanggang ngayon po siya rin po ay nagpapagaling. Kaya tayo po ay patuloy na umasa sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pagpapala, sa kasaganaan ng kanyang habag, sapagkat yan po ay kanyang dinala, hanggang sa kanyang pagparito ng siya'y suguin ng Ama sa sanlibutan. Na ang sabi nga po rito sa unang Pedro, na babasahin po natin dito sa unang Pedro latang 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Dito po mga kababayan, na ayon nga po sa unang binasa natin kapatid, na dahil sa kaawa ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dito po ay pinatunayan po ng ating Panginoon Kristo nang siya ay sinugo ng Ama sa sanlibutan, ay ang sabi na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling tayo. Kaya nga po, ano man po ang ating mga ginagawa, tayo po'y lumapit sa Panginoon Kristo. Tayo po'y patuloy na magpasakop sa Kanya, sapagkat tunay nga po na dahil sa kahabagan ng Diyos, ng Ama, siya'y sinugo sa sanlibutan. Sinugo ang ating Panginoon Kristo, at kanyang pinatunayan kung gaano kadakila ang kanyang habag. Ang ginawa ng ating Panginoon Kristo ay para sa lahat, upang ang tao ay magtamo ng kaligtasan, ang mga makasalanan ay magtamo ng kaligtasan, upang tayo mga buhay sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling tayo. Kaya nga po napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin, at pinatunayan nga po ng ating Panginoon Kristo na siya noon, ngayon at magpakailanman, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Bagamat hindi kinikilala ng maraming tao na ang Panginoon Kristo ay umiiral na, mula pa noong panahon ng pasimula, sapagkat dahil sa kanya ay nilalang ang lahat ng bagay. Yan po yung nakasulat dito sa Juan 1. Nang sabi rito, nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ayan. Kaya nga po, ang sabi kanina sa ating binasa,
na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy. Upang pagkamatay natin sa kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, sa kanyang katuwiran. Kaya ang buhay ay nasa kanya, ang liwanag ay nasa kanya, ang kagalingan ay nasa kanya, nasa ating Panginoong Kristo. Tunay po na ang kagandahang loob ng Diyos, ang mga habag ng Diyos ay hindi nauubos. Ang mga ito'y bago tuwing umaga. Hindi po nauubos ang kaawaan ng Diyos. At Kanya pong pinatunayan sa atin na ang Kanyang mga kaawaan ay hindi nauubos. Patuloy tayong nabubuhay. Maraming tao na gumagawa ng masama, buhay pa rin po. Sapagkat ang Diyos ay naghihintay sa bawat tao na manumbalik, magsisi sa kasalanan at kilalanin si Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat si Kristo lamang po ang pag-asa natin upang tayo magtamo ng kaligtasan. Ano po? So, yan po mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Brad? Yun nga po, napakaganda po, no? Na ang ating Pasong Kristo, ibinigay ang kanyang sarili upang tayo po ay magkaroon po ng pag-asa. Lalo na po yung kaligtasan. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. Marami po ngayon nabibigatan, nagugulumihan, nawawala ng pag-asa. Tayo po tayong nagiging ganyan po sa panahon po tayo. Pero tandaan po natin ang sabi nga po eh, habang may buhay, may pag-asa. Yan po, totoo po. Habang may buhay po ang tao, may pag-asa. Umasagot tayo sa Diyos, umasagot tayo sa akin. Dito mas-aklat po naman din ang kabanatang labing sa talatang 28. Ang sabi po, magsiperito sa akin kayong lahat na nakakasal at nang mabibigit ang lupa at kayo'y aking papay. Po, sabi ko na ating Pasong Kristo, marami po kasi may mga nabibigatan. Kasama, marami po silang mga problema at suliran. Marami po mga nababalisa. Pero dito po yung malinaw po na magsiparito sa akin. Ating Pasong Kristo po, sa kanya po paparito. Sino po yung paparito sa kanya? Kayong lahat. Ano po? Lahat. Ano po? Yung lahat po. Sino po lahat? Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lupa at kayo'y aking papagpagay. Ano po kapahinaan? Kung gusto po natin ang kapahinaan, napapagod ang isip, katawan, ano po napapagod na po. Yang sabi ng ating Pasong Kristo, lumapit sa kanya. Ano po? Ano pong gagawin? Ang tao na lalapit sa ating Pasong Kristo. Dati po rito, pasanutin yung aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Mag-aaral po tayo sa ating Pasong Kristo. Pakikinggan po natin ang salita. Bakit po? Sapagkat ako'y maamo at mapagpapapang puso at masusunguan ng kapahingan ng mga kalituan. Ano po? Masusumpuan ko yung kapahingan ng mga kalituan. Paparito po. Nalapit natin Pasong Kristo. Sino po yung lahat na natawagan at mabibigyan ng mga yun po yung napakalaman. Yung iba po kung ano na naman po ang pinakamaganda po. At tayo po yung lumapit natin. Nasa kanya po nga pag-aaral. Ang sabi po yung mag-aaral lang. Hindi na po mag-aaral sa ating Pasong Kristo. Makikinig po tayo sa kanya. Yung sa kanya po yung mga salita. Kaya salamat. Mapulit mga kaanak sa tawag. Ngayon at magpapayag sa pangalan. Radyo Ori. Na tunay nga po na tayo, bagamat ang tao nawawalan ng pag-asa sa kanyang buhay, marami pong tao na naguguluhan sa kanyang sarili. Marami pong tao na
hindi lubos na kinikilala ang Panginoon Kristo. Ngunit siya po yung ating kaligtasan. Siya po yung ating buhay, mga kababayan. Sapagat ang sabi nga po ay, ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Bagamat siya ang lumikha ng lahat ng bagay, nilikha sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay. Siya sinugo ng Ama para sa sanlibutan upang tubusin ang mga kasalanan. Ano po? Nang sabi nga po ay, dinalan niya ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kapwa upang tayo niya ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kapwa upang tayo ay mga matay sa kasalanan tayo at mabuhay tayo sa katwiran. Ano po? Kaya nga po, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakadakila ng kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin. Tunay nga po na ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. At ayon nga po sa Mateo, sa binasa natin kapatid, nagpapaanyaya ang ating Panginoon Kristo na magsiparito kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Napakadakilang kapahingahan po ang kanyang inaalok sa atin. Ano po? Tunay na kapahingahan, tunay na kapayapaan. Sapagat ang buhay po ng tao sa mundo, dito po sa sanlibutan ito, ay wala pong tunay na kapayapaan. Marami po sa ating panahon na nag-uusap patungkol sa pistok, ano po? O nga po, nag-uusap patungkol sa pistok, ngunit ilang saglit lamang po yung pistok na sinasabi nila. At pagkatapos po ay patayan na naman, kaguluhan, galit sa kapwa, galit sa isa't isa. Yan po ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Ano? Wala pong tunay na kapayapaan. Ngunit ang tunay na kapayapaan po ay tanging masusumpungan lamang po sa ating Panginoon Kristo. At halik kayo ang wika, kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ang tunay na kapahingahan, ang tunay na sabat po ay na kay Kristo. Wala po sa anumang araw. Wala po sa anumang araw na pinipili ng tao na siya magpahinga. Ngunit ang tunay na kapahingahan ng tao na inaalok ng ating Panginoon ay tanging sa Kanya lamang po natin masasumpungan yan. Kaya yan po ang kanyang patuloy na sinasabi. Dito sa aklat po ng Juan, ganito rin po nakasulat. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Ayan. Kaya po, tunay nga po ng kaligtasan, ang kapayapaan, ang kagalingan ay tanging kay Kristo lamang po natin masusumpungan. Marami pong tao na ang inaasahan niya po yung doktor. Pagagalingin daw siya ng kanyang doktor na nag-aalaga sa kanya hanggang sa maubos yung kanyang kayamanan, pera, ano po. Dahil ang tao umaasa sa pera. Pag maraming pera, mabibili niya ang gusto niya. Pag nagkasakit siya, may doktor siya na espesyalista. Ano po. Pero ano man po ang gawin ng doktor, wala pong magagawa yan. Hindi ka kayang buhayin ng doktor pag ikaw ay mamamatay na. Ngunit ang Panginoon po, ang Panginoon Kristo ay kaya po niya tayong bigyan ng buhay.
kaya po niya tayong ibangon, ano po, kaya niya po tayong pagalingin. Gaano man kalubhan ang sakit ng tao. Sapagkat ang Panginoon po ay tunay na mahal. Siya po yung tunay na manggagamot, ano po. Na ang sabi sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Tayo po ay patuloy na umasa sa ating Panginoon Kristo, sapagkat siya po ang ating pag-asa. Siya po ang ating buhay, ano po. Kaya yan po ang aming patuloy na paanyaya sa bawat isa. Nang sabi, sapagkat sabi niya, kung siya'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Yun po ang nais ng Panginoon Kristo, na ang lahat ng tao ay lumapit sa Kanya. Ngunit marami pong tao na hindi siya pinipili, hindi siya tinatanggap. Itinatakwil ang ating Panginoon Kristo hanggang ngayon. Maging sa kanyang bayan na pinili sa Israel, ano po, hanggang ngayon ay hindi tinanggap sa kanya, sapagkat ang tao ay gumagawa ng kanilang sarili paninindigan, paniniwala. Bagamat ang katotohanan ni Moises ay tinapos na kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay winakasan ang mga palatuntunan ng kautusan. Kaya nga po ang sabi rito sa Efeso 2, na ang sabi na kayo'y naligtas hindi dahil sa inyong sarili. Sabi po rito sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang sabi, sapagkat kayo sa biyaya kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang makapagliligtas lamang po sa atin ay yung pananampalataya kay Kristo. Ang sabi ng iba ay pinagkakamali naman po ng iba, ito raw po ay patungkol sa paggawa ng mabuti. Hindi po ito yung tinutukoy na para maligtas ka. Sabi nila, pananampalataya, hindi na raw kalaki pang kalaki po yan ang mabuting. Ano po ba yung mabuting gawa na gagawin natin? Manampalataya ka, mabuting gawa po. Yan po ang katotohanan. Kahit sabihin pa natin na, sabihin pa ng iba na yung nakapako sa krus na kasama natin ay hindi po gumawa ng mabuti. Kaya nga kung naligtas na, kasi siya po'y gumawa ng mabuti. Ano pong ginawa niya? Sinaway niya nga po yung kasama niya na nanunuya sa Panginoon. Hanggang ngayon ba'y rin natatakot sa Diyos? Na bagamat ang taong ito'y may walang kasalanan, ay nagdusa ng kagaya ng ating nangyari sa atin. Kaya ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo. Jesus, alalahanin mo. Pagdating mo sa mabuti po yung ginawa ng tao. Sapagkat ano man po gawa ng ang sabi ng Panginoon, ito ang gawa na inyong sampalatayan na iyakong kanyang siya. Ang gawa po ng Diyos, sampalatayan ng siya. Gawa po yun. Ang pananampalataya ang gawa. Mabuting gawa. Gawa po. Ang gawa ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ito ang gawa ng Diyos na inyong
Ang sabi, sapagkat sa biyaya kayo'y nagkakaroon sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang pananampalataya na makapag-iligtas sa atin ay hindi po natin sarili. Ito'y gawa ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos. Lumapit tayo kay Kristo. Upang tayo mabuhay. Hindi sa pamamagitan ng upang ang sino man ay huwag magmahal. Ano po ito? Kasi dito na po yung mga gawa ng kautusan. Pero kung ikaw ay magligtas, magligtasan, patawaran ay huwag sa ikaw yung maghahandog ng sarili mo. Patay ka ng hayop, iniisip mo sa dambana o kung upang patawaran mo sa yan po mga iniisip ko sa dambana kasi puti ko ang gagawin sa inyong pagkasabi. Ngunit ngayon po ang ating paglapit sa Diyos upang tayo ng patawaran ng kasalanan. Ang Panginoon Kristo na po ang gumawa nun. Yung kanyang dugo na po ang pinakahandog para sa ating mga kasalanan. Yan po ang tunay na aral ng pananampalataya, mga kababayan. Dahil sa habag ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Diyos ang gumawa upang tayo'y maligtas. Hindi po tayo ang gumawa nun. Yun po ang katotohanan. Ngunit yung paggawa ng mabuti ay ayon po yan dito sa nakasulat sa Efeso 2:8 hanggang 9. Sapagkat ang pananampalataya po ay gawa ng Diyos. Mabuting gawa po yan. May namimiluso po kasi na pastor ng mga Baptist, na ang sabi niya, sinabi daw ba ni Jesus doon sa nakapako sa krus na kasama niya na bumaba ka muna dyan sa krus at gumawa ka muna ng mabuti. Yan po yung mga tao na nagpapastor-pastor. Nagpastor po yan dahil sa pera, sa ikapo. Dahil ang tunay po na aral dyan sa pananampalataya, ang pananampalataya po ay gawa ng Diyos. Yung po yung nakasulat dito sa aklat ng Juan. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. Dito po sa 6:29, basahin po natin po. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. Kapag sumampalataya po ang tao, kapag ikaw po ay sumasampalataya, ay may ginagawa ka. Gumawa ka ng mabuti. Sapagkat ang pananampalataya ay gawa ng Diyos. Yan po. Mabuting gawa po yung pananampalataya ay gawa po ng Diyos. Pag ginawa mo yan. Kaya kapag naniniwala ka na hindi na kailangan ng mabuting gawa, eh sinungaling pong mga pastor yan, mga kababayan. Kaya nga po, patuloy po naming hinihimok ang bawat tao na tayo po'y patuloy na magsuri sa aral, sa katotohanan, sa
sa tunay na aral ng Diyos. God bless po mga kapatid. Yun nga po, napakasaya. Kaya nga sabi ka po sa aklat po ng gawa, kabanatang 4 sa palatang 12 tayo po dito. At sa kanin namang iba ay walang kaligtasan sapagkat wala po ng pangalan sa silungan namin at hindi na mga tao. At bukas namin sa ilan, kaya namin sa sunod. At sa amin, at ang kabanatang sa aking ko aking kanina. Kaya namin sa lahat ng kapatid sa akin sa kaya sa lahat po ng mga nanonood po, magpalaan po kayo ng alam po natin dahil po tayo magpagpagpag. Tulungan po natin magdawin pa kami ng mga salamat na po sa mga. Hindi po. Ito po na Hindi po mga kababayan, patuloy namin panyayin sa lahat. Patuloy po tayo magbulay-bulay na salita ng Diyos. Upang ating pong malaman ang buong katotohanan. Ito po ang magliligtas sa sa pananampalataya tayo'y naligtas. At ang sabi ng Panginoon dito, ang pananampalataya ay gawa. Napakabuting gawa ko yung pananampalataya mga kapatid. Kaya kung may tao na nangangaral sa atin na nagsasabi na hindi na kailangan ng mabuting gawa upang maligtas, mali po ang pangangaral na ito sapagkat ang pananampalataya po ay mabuting gawa. Gawa po ng Diyos yan. Kaya halina po mga kababayan, tayo po'y patuloy na naway bigyan ng kapayapaan ng Panginoon at ilayo tayo sa lahat ng masama. So God bless po sa inyong lahat mga kapatid.